Christmas. And 30 days na lang before 2025. Ang bilis ng panahon, ano? Sino sa inyo excited na? Sino sa inyo parang wala lang? No? Alam niyo po, pag Christmas, perhaps ang bawat isa sa atin excited nang bumili sa mga sale o kaya ginagawa na natin mga preparation, ang dami-dami na, bumibili na tayo ng mga mansanas, mga prutas, o kaya nagpe-prepare na tayo ng mga panregalo natin. Pero po, nakakalimutan natin na ang essence ng Christmas ay ang ating Diyos na buhay. No? And ngayong hapon po na ito, wala po tayong ibang titignan kung hindi aalalahanin natin ano ba yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino sa inyo nga pala dito na nagbabasa ng Bible? Meron ba? Sige nga, taas nga kamay. Mga nagbabasa ng Bible. Ayan, mga 20 siguro yon. Nanood sa taas. Meron ba? Ayan, may mga 5. Okay? Sino sa inyo nakapagbasa na ng New Testament? Lahat, nabasa niya na yon. Sige nga, sige nga. Sino sa inyo nakapagbasa na ng Old Testament? Ayan, may mga ilan. Sa taas, meron ba? Ayan, may mga ilan din. Sino sa inyo hindi pa nakapagbasa ng Bible? Honest lang. Honest lang. Sige, meron ba? Sa taas. Meron? Okay, mukhang nahihiya yung iba. Okay, yung katabi mo nahihiya siya magtaas. Alam niyo po, meron akong nakausap, one time, sabi niya, ayoko po, Pastor, basahin yung Old Testament? Kasi nakikita ko po parang mas makapal siya na part ng Bible kesa sa New Testament. Sabi niya gano'n. Tapos yung isa naman sabi nila, Pastor, pag po Old Testament kasi parang nakikita ko po si God na parang ang sama-sama niya. At saka, ba't ganun? Ba't parang iba yung sa New Testament na God? Ang bait-bait niya, ang mapagmahal talaga siya. Pero sa Old Testament, ba't ganun? Parang laging galit, May mga nagtatanong po sa akin ganun. And perhaps, kayo rin po, yun din yung tanong nyo, bakit kaya ganun? Dahil po, una sa lahat, sa New Testament, more on mga letters yung nandoon, sulat po ng mga apostles, and mga narrative stories ng gospel. And pagdating po sa Old Testament kasi, more on mga kanta, awitin, tula, mga ganun po poetry talaga yung nandoon. And bihira rin, meron din syempre mga ilang parts, mga narrative stories, pero meron din po doon mga books ng mga prophets, Kaya minsan mahirap intindihin. And minsan sa iba parang nabuboard kagad sila pag nagbabasa. Pero alam niyo po, nakakatuwa kasi makikita po natin sa Old Testament ang tinatawag na promise of love ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sino sa inyo napangakuan ng pagmamahal? Meron ba? Uy, kunyari ba? So, ngayon pong week na to and sa mga susunod na linggo, ang series natin po sa hapon ay tatawaging The Promise of Love. Can you say it with me? The Promise of Love. Perhaps nasabihan ka na, ikaw lang ang mahal ko. O kaya, nasabihan ka na rin, ngayong Paskong ito, hindi malamig ang Pasko ko dahil kasama kita. Pwedeng nasabihan ka ng ganon. O kaya pangako, ikaw lang. Alam niyo po, marami pong pangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero nakakalimutan po natin minsan na yung Old Testament, part sa Bible, na madalas nakakatakot para sa maraming nagbabasa, actually po, dun pa natin makikita yung promise ni Lord. At yung fulfillment, makikita natin sa New Testament. Pagdating po sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5, ang sabi po, tignan nyo, pwede ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili na niya tayo na maging Kanya
para maging banal tayo at malinis sa harapan niya. Dahil sa pagmamahal niya, nag-decide ang Diyos na ituring tayong mga anak niya dahil kay Jesus Christ. Ito talaga ang gusto niyang mangyari. Tignan niyo po yung sinabi dito ni Paul sa mga Christian sa Ephesus. Ang sabi niya, bago pa ginawa ng Diyos ang mundo. Ano ibig sabihin nun? Bago pa likhain ng Diyos ang mundo. Bago pa niya sabihin sa Genesis chapter 1 na let there be light. Bago mangyari yung 7 days of creation. Ano daw sabi? Pinili na tayo ng Diyos. Ibig sabihin pala, nung kinreate ni God ang sanlibutan, ang mundong kinagagalawan natin, nasa isipan niya na yun. Ang bawat isa sa atin. Ay, etong bagay na ito, this is good for Jays. Sabi ni Lord, ay, itong mga nilikha kong ito, mabuti to para kay Jays. Ay, itong mga hayop na ito, mga halaman na ito, mabuti to para kay Jays. And ganun po ang Diyos, ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Huwag nating isipin na minahal lang tayo ng Diyos kamakailan lang dahil madalas ka nag-church. Nung una pa man, mahal na tayo ng Diyos. Pwede mo bang sabihin sa dalawang mga tao na nasa malapit sa'yo, mahal na mahal ka ni Lord? Amen. Ewan ko kung naniniwala talaga yung katabi mo, no? O kaya, seryoso lang talaga siyang ganyan, ayaw kang pansinin, ano? Pero alam niyo po, minsan kasi, hindi natin na-feel na parang, Pastor, ang dami ko kasing pagkukulang kay Lord eh. Kaya minsan parang, mahal pa ba ako ni Lord? Minsan naisip natin yun, di ba? Minsan, ano po, Pastor, minsan sa dami ng problema, hindi ko na mabigyan ng oras, panahon si Lord. Minsan po, kaya minsan nahiya na ako pumunta ng church eh. Pero tignan mo yung sabi dito, itinuring tayong mga anak niya dahil kay Jesus Christ. Nung hindi niya pa tayo anak dahil sa mga kasalanan natin, mahal niya na tayo. Familiar yung verse ng John 3:16? For God so loved the world. Di ba? Binigay niya si Jesus. Nung hindi niya pa tayo anak, mahal na tayo ng Diyos. How much more ngayon, anak ka ng Diyos? Sino ditong tinanggap si Jesus sa buhay niya? Follower ka ni Jesus. How much more anak ka ni Lord ngayon? Dati, hindi ka anak, mahal ka. Ngayong anak ka, hindi ka ba mahal ng Diyos? Of course, mas mahal ka ng Diyos lalo. At gusto niyang iparanas sa iyo ang pagpapala niya bilang anak. Kaya tignan niyo, sabi sa Jeremiah 31 verse 3, sabi nagpakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa lang, minahal ko na kayo. Pwede mo bang ulit sabihin sa katabi mo, minahal ka na ni Lord? Sa simula pa lang. Ito po yung topic natin for today, tinatawag na the unreasonable love of God. Sa Tagalog, ano po ba yung unreasonable na yan? Okay? Ang di masukat na pagmamahal ng Diyos. Kaya mo bang sukatin ang pag-ibig ng Diyos? Nasusukat ba ang pag-ibig? Height natin, nasusukat. Waistline natin, nasusukat. Pero ang pag-ibig ba, tangible na nakikita at nahawakan? Hindi po. Ang pag-ibig, it is beyond our comprehension. Beyond din sa naiisip natin, nai-imagine natin. Hindi basta-basta masusukat sa mga bagay na ginagawa para sa atin. Dahil po ang pag-ibig ng Diyos, dahil siya ay Diyos, kaya niyang gawin lahat ng bagay. He is the infinite God. Ganon din naman, infinite din ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Huwag po nating ituturing na ang Diyos po pag umibig katulad ng tao. Na minsan, akala special yung pag-ibig pero binobola ka lang pala.
Parang siopaw yan, nabanggit ko na noon, di ba? Minsan nakala mo special, yun pala, bola-bola lang. Pero hindi po ganon ang pag-ibig ni Lord. Ang pag-ibig ni Lord, infinite. Sabihin nga natin yon, infinite. Hindi po masukat ang pag-ibig ng Diyos. Now, anong ibig sabihin nito, o anong klaseng pagmamahal ito, na di masukat na pag-ibig? Ito yung pag-aaralan natin po ngayong hapon na ito. Anong klaseng pagmamahal itong di masukat na pag-ibig? Meron tayong 3 points na titignan natin. Tinatawag na UPR or letter U, tinatawag na undeserved. Letter P, persevering, and letter R, redemptive. Can you say it with me? Undeserved, persevering, redemptive. And alam niyo po, isa sa makikita natin sa Old Testament, na klase po ng pagmamahal ng Diyos ay nasa Book of Hosea. Ewan ko po kung familiar kayo sa libro na ito or narinig nyo na yung Hosea, pero isa po ito sa napakagandang libro kung paano makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito nasulat po itong Book of Hosea 700 years bago lumitaw si Jesus. And yung Book of Hosea po, isa siya sa tinatawag na mga minor prophets. Si Hosea po, kaya siya tinawag, o yung Book of Hosea, kaya siya tinawag na minor prophets dahil kasama po siya dun sa mga maiikli na books ng mga prophet. Hindi po ganun kahaba katulad ni na Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, at ng iba pang mga prophet, yung book ni Hosea. Pero alam niyo po, kahit maikli lang din siya, nagpapakita po yung book ng Hosea ng kalawakan at kagrabihan talaga ng laki ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. By the way, kaya po ngayon ito yung pag-uusapan natin dahil siyempre, papalapit na ang Christmas. Alam ba natin yung meaning ng pangalan ni Jesus? Alam niyo po ba yon? Yung pangalan niyang Yeshua? Alam niyo yung meaning na yon? Actually po, halos the same yung meaning sa name ni Hosea. Tingnan po natin ang meaning ng name ni Hosea. Ang meaning po ng Hosea, it means salvation. Or, sa Tagalog, kaligtasan. Yan pong name ni Hosea, parehas po yan ang ibig sabihin ng name ni Yeshua or Joshua, ganyan, lang niya, konti lang yung difference. Pero yun talaga, halos same sila ng meaning. Talagang salvation, kaligtasan, deliverance, ganyan po ang meaning ng name ni Hosea. Si Hosea po ay nag-e-exist na tao. Totoo siyang tao, nabuhay, kumain, nagkaroon din ng family, relationship. Kung paanong buhay yung katabi mo at buhay ka, ganyan din si Hosea. Nabuhay po siya 700 BC. At tignan po natin ang sabi sa Hosea chapter 1, verses 1 to 2. Ang sabi, ito ang message ni Lord kay Hosea, na anak ni Biri, nung sina Uzziah, Jotham, Ahaz, at Hezekiah ang mga naging hari ng Juda. At nung si Jeroboam, na anak ni Joash naman, ang hari ng Israel. Sometimes po, iniisip natin na parang ang lupit ni Lord, minsan, bakit ganon? Kakabasa lang sa Bible, pagpapalain daw, tas hindi sumunod, judgment na kagad. Minsan hindi lang natin naintindihan kasi mabilis yung facing kagad sa pagbabasa natin. Pero tignan nyo si Hosea, nagkaroon siya ng message, ang daming hari ang nakalipas. Tignan nyo, di ba? Si Uzziah, si Jotham, si Ahaz, si Hezekiah. Hindi naman po si Lord pag nag-judge, judgment agad. No? Hinihintay din mahabang mga panahon yan. Hindi yan yung biglaan. Nabibiglain ka na lang, bigla ka na lang ikukulong. Ganyan. Hindi ganon ang judgment ni Lord. So,
anong meron po nung panahon na ito ni King Jeroboam? Sabihin nga natin yung name niya, Jeroboam. Si Jeroboam po, katulad ng mga mga nauna sa kanya, predecessors na mga hari, ay sumasamba po hindi kay Yahweh or sa one true God, kung hindi sa small God. Sino po yon? Yung Mesopotamian God na si Baal. So, ang ginagawa pong worship kay Baal at that time, o tinatawag din yon na bull god, no? Kung makikita nyo dyan, depiction yan ng itsura kung paano po nag-worship ang mga unang tao noon. Ang ginagawa po nilang worship ay sinasacrifice yung 2 weeks old na anak nila. Bakit? Bakit po ganun, Pastor? Grabe naman ang lupit nila. Dahil ho, tandaan nyo po, ang Israel, it's located in the Middle East. Ang Middle East po, bihira talaga yung mga vegetation. And kailangan ng rain para sa ganon yung mga plants, mga crops nila tumubo. Pero, hindi nagpapaulan nung time na yon. Kaya ang ginawa noon ng mga Israelites, imbis na lumapit sila kay Yahweh, lumalapit sila sa ibang small gods. Ito yung ginagawa po ng mga Israelites. Hindi sila nagsiserve sa totoong Diyos, nagsiserve sila sa small God. Kaya alam niyo po yung mga God of the wind, God of the sea, di ba? God ng forest, God ng mountain, mga small gods lang sila. Hindi sila yung one true God na makapangyarihan sa lahat. Kaya katulad niyan, halimbawa si Satanas. Huwag nating isipin na talagang kapantay siya ni God. Hindi ho. Napakababa lang ho ni Satanas. Dahil si Satanas, hindi siya si God. Si God, He is infinite. Si Satan, hindi siya infinite. Okay? Hindi siya all-powerful. Kaya dapat hindi ka natakot no nagkaroon ng Halloween noon, meron mga movies about evil spirits, hindi ka natatakot. Dahil bakit? Ang Diyos kasi mas makapangyarihan kesa sa demonyo. Amen? And ganito rin, ang Diyos ay makapangyarihan sa kahit na anumang Diyos-Diyosan. And etong mga Israelites na to, masyado po silang after dun sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila. Meron silang hindi lang si Baal, meron din po silang mga gods, katulad ng goddess ng sex and fertility. Meron silang Asherah na tinatawag. Para sa ganon, pagpalain ng Diyos at makapanganak pa sila ng maraming mga anak. Ganon ho ang ginagawa nila. Kaya tandaan po natin, kung sino po yung sinasamba natin, yun po, makikita kung sino talaga tayo. Sino ba yung sinasamba natin sa ating buhay? Kaya, nung time po na yon, dahil hindi po sila lumalapit kay Yahweh, at lumalapit sila dun sa alam nilang magbibigay ng mga pangailangan lang nila, ang God para sa kanila, yung mga needs na meron sila. Hindi yung nagbibigay ng blessing talaga. Ang God nila, yung sex. Ang God nila, material things. Ang God nila, yung mga limited na mga bagay. Pero ngayon, makikita natin, sa kapanahunan natin, sino po ba yung sinasamba natin? Akala natin minsan, pag pumasok na tayo sa church, akala natin sinasamba natin agad si God. Pero teka, ngayong nasa church ka, sino ba talaga yung sinasamba mo? Kanino ka after? Kasi itong mga tao, kilala rin naman nila si God, pero they live as if there is no God. Kasi ang after lang nila, yung God na laging oo sa mga wishes nila. Parang si God, genie para sa kanila. Na si God walang karapatang magsabing no. At kailangan lagi siyang yes.
Doon po tayo nagkakamali. Kaya tignan niyo po, ang mga magulang, hindi naman lahat ng gusto ng anak si oo. Tama po ba? Meron ba mga parents dito ngayon? Ayan, pwede bang taas kamay mga parents kahit sa taas? Ayan, di ba hindi naman lahat ng gusto ng anak ibibigay nyo? Tama ba? Ay, isa lang nag-amen? Binibigay nyo talaga lahat? Hindi naman lahat, tama ba? Okay, so ibig sabihin, alam din natin kung ano yung nakakasama at nakakabuti para sa kanila. Kaya lang itong mga Israelites, ang gusto nila lagi, hindi, kailangan laging yes. Pag hindi ka nag-yes sa akin, sige, sa iba na lang ako lalapit. So what happened? Verse 2 po ang sabi, next slide please. Nung first time na magsalita si Lord kay Hosea, sabi niya, mag-asawa ka ng isang prostitute at magkakaanak ka sa kanya na kagaya niya. Kasi naging prostitute ang mga Israel nang talikuran nila si Lord. Now, wait lang po, tignan muna natin to, i-analyze muna natin maigi. Una po sa lahat, kaya ito sinabi kay Hosea, at kay Hosea niya lang sinabi, hindi niya sinasabi sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi niya sinasabi sa'yo yan, nagawin mo rin. Okay? Kaya po ito sinabi ni Lord kay Hosea, dahil gustong iparanas ni Lord kay Hosea, ano ba yung klaseng pagmamahal na meron si Lord sa bawat isa sa atin? Kasi gusto natin malaman, ano ba yung unreasonable love na yun? Ano ba yung talagang hindi lubos maisip, hindi masukat na pag-ibig na yun? Ano ba yung ibig sabihin nun talaga? And kung tayo po, lalo na mga lalaki dito, mga lalaki tingin dito, paano kung sabihan ka? Di ba, tignan mo, katulad niya, si Hosea sinabihan, mag-asawa ka ng isang prostitute. Tingin nyo, go ka kagad? For sure, isipin ko muna, Pastor, delikado yan. Bakit ganyan ang utos ng Diyos? Pwedeng yun yung una nating maisip. Pero again, isipin natin, inahalin tulad ni God yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin sa pinapagawa niya kay Hosea. Specific ito, hindi ibig sabihin gagawin mo, pero pinapakita niya kung paano kanya mahal na mahal. Bakit po? Kasi yung Israel at that time, bayang pinili ng Diyos, tinahalin tulad po sa prostitute nung talikuran nila si Lord. Ito po yung pagmamahal ng Diyos. Next slide please. Sabay-sabay nating basahin. Alam ng Diyos na hindi magiging tapat ang bayan niya, pero minahal niya pa din. I'm sure mga lalaki, mga babae na nandito, kung kukuha kayo ng partner nyo, di ba, nananalangin kayo, sana hindi ako nito lokohin. Tama ba? Tama ba? Pero paano kung alam mo, after 1 month, 1 week, lolokohin ka rin pala? Sasagutin mo pa rin ba? Liligawan mo pa rin ba? I'm sure sasabihin mo, Pastor, hindi. No way, man. I won't do it. Pwede mong sasabihin ganon. Pero ito yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niya, may tendency ka. Pwedeng magkasala ka sa Kanya. Meron kang ibang gods na iserve. Pero pipiliin at mamahalin ka pa rin niya. Ganito po magmahal ang Diyos. Hindi siya katulad hindi siya katulad ng tao kung magmahal. Dahil tayo nagmamahal, bakit? Dahil meron lang tayong benefit madalas. Dahil gwapo, dahil cute, 'di ba? Yun tayo eh. Ganoon naman talaga tayo lahat. Pero ang Diyos kung magmahal, hindi nakadepende sa kung sino ka, o ano ka, anong background mo,
anong gagawin mo in the future. Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit alam ng Diyos na hindi ka magiging tapat sa Kanya, mahal ka pa rin niya. Ito po yung tinatawag na di masukat na pag-ibig ng Diyos. Number 1, it is, pakita natin, undeserved. Hindi natin deserve na piliin tayong mahalin. Dahil alam ng Diyos, pwedeng dumating ang panahon, lumayo ka sa Kanya, manghina ka, o kaya hindi ka patuloy na magmahal sa Kanya. Hindi tayo karapat-dapat makaranas ng pag-ibig at pagtanggap, pero pinaranas niya pa din sa atin. Ito yung tinatawag na undeserved love. Kaya ito yung tanong ko po sa inyo kanina pa. Paano kung alam mo na yung mapapangasawa mo, pagtataksilan ka pala ng maraming beses? Hindi lang isang beses, maraming beses. Pipiliin mo pa ba yan? Pipiliin mo pa ba yan? Anong sagot mo? Hindi. Pero ang Diyos, iba siya magmahal. Iba ang magmahal ang Diyos, hindi siya katulad ng tao. Kaya tinawag na unreasonable love. Hindi mo masusukat. Hindi mo kayang lubos isipin yung klase ng pagmamahal niya. Kaya tignan nyo ano nangyari. Kinuha nga talaga ni Hosea, yung isang prostitute na nagngangalang Gomer, bilang asawa niya. Sabi po sa verse 3, kaya pinakasalan nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Tapos nagbuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. Alam na ni Hosea na itong babaeng ito, prostitute, siya ay lolokohin, pero dahil gustong iparanas ng Diyos sa kanya, yung pag-ibig ng Diyos o kung paano magmahal si God, kinuha niya, minahal niya, nagkaroon sila ng anak. Next slide. Verse 4, sinabi ni Lord kay Hosea, pangalanan mong Jezreel ang anak nyo. Kasi konting panahon na lang at paparusahan ko na ang pamilya ni Jehu dahil sa nangyari sa Jezreel. Tatapusin ko na ang paghahari ng pamilya niya sa Israel. So dahil po ito ay ibang klase po kasi ito, hindi lang to narrative ng scripture, yung Book of Hosea, meron pong kasamang wordplay dito. Ibig sabihin may laro siya doon sa mga pangalan, may ibig sabihin yon. Hindi basta nilagay lang yung pangalan, tas yun na. Ang pinangalan po doon sa anak ni Hosea ay Jezreel. Ang ibig sabihin nun ay pakakalatin. Tumutukoy po actually yung Jezreel, hindi sa isang tao lang, pero actually sa buong bayan ng Israel. Yan yung mga Jezreel, Israel, yan parang mga halos same po yan, na mga pag binanggit, halos same, yun yung pinatutungkulan. Dahil po, bakit? Bakit pakakalatin? Dahil po, yung pangalan, napaka-important noon, lalo na sa ancient times. Hindi ka basta papangalanan na lang ng kung ano-ano. No? Meron talagang reason bakit pinapangalanan ang isang tao ng ganon. Hindi yung, ay, Marian pangalan mo kasi idol ko si Marian Rivera. No? Ay, Richard na lang pangalan mo kasi idol ko si Richard. Hindi po ganon noon magpangalan ng mga anak. Merong reason. Sabihin nga natin, reason. And
Ang reason kaya po Jezreel ang pinangalan sa unang anak ni Hosea, dahil sa gusto niya po ng Diyos, makita ni Hosea ang mangyayari sa bansang Israel. Yung northern part at southern part ng Israel, para yung naging North Korea at South Korea. Parang gano'n, ano? Nagkaroon ng paghahati sa kingdom nila. And yung nangyaring paghahati po na yon, nangyari yung northern part ng Israel, sila po yung unang masasakop ng ibang mga bansa. So fun fact, actually, yung Assyrians po yung sasakop sa northern part ng Israel, kung nasaan si Prophet Hosea. Sasakupin po ng bansang Assyria noon, the Assyrian Empire, ang bansang Israel. At ang strategy po nila, di ba alam niyo yung strength in numbers? Alam niyo yun? So, nangyayari, para hindi sila maka-go against the Assyrian Empire, pag dumami, pakakalatin sila. So, mako-conquer nila yung Israel, pero yung iba, dadalin sa bansang to. Yung iba, dadalin sa lugar na to. Yung iba, dadalin dito, dadalin dyan. Tapos mag-aasawa sila ng mga iba-iba rin ng mga lahi. Hindi na nila alam kung ano yung ethnicity talaga nila o kung saan sila nagmula. No? Kaya, yan yung wordplay na tinatawag na darating yung time, pakakalatin ko ang Israel. Dahil bakit? Ayaw kasi nilang sumunod sa akin. Now, pagdating ng verse 6, tapos nagbuntis ulit si Gomer at nanganak naman ng isang babae. Sinabi ng Lord kay Hosea, pangalanan mo siyang Lo-Ruhamah. Ibig sabihin po, hindi kakaawaan. Yung lo, ibig sabihin nun, no. Ano? Yung hama, actually yung ruhama o kakaawaan, meron po siyang, anong tawag dito? Relation dun sa word din na Hamas. Ang Hamas po kasi ibig sabihin violence. No? So, Lo-Ruhamah, ang ibig sabihin talaga, hindi kakaawaan kahit anumang mangyaring violenteng bagay sa kanya. Ngayon, bakit? Bakit ito yung pinangalan sa anak na babae ni Hosea? Ang sabi ng Diyos, kasi hindi ko nakakaawaan o papatawarin ang mga taga-Israel. Pero maawa ako sa mga taga-Juda, ako si Lord ang kanilang Diyos, ang magliligtas sa kanila. Hindi ako gagamit ng pana o espada o kaya gera, kabayo at mga sundalong nakakabayo para iligtas sila. Now, makikita natin to. Teka, ba't ganyan, Pastor? Bakit yung part ng northern Israel, hindi kakaawaan ni Lord, tapos yung taga-Juda, sila yung kakaawaan ni Lord? Kasi po bakit? Matagal na po at maraming mga prophets na yung nagsasabi na tumalikod na kayo sa kasalanan nyo, bumalik na kayo kay God. Hindi lang po kasi si Hosea yung nagsasalita sa kanila eh. Ando doon din si Jonah, si Amos, at yung ibang mga prophets din na nagsasabi na for hundreds of years na nagsasalita. Kaya lang ayaw pa rin makinig. And sometimes, ganun din si God sa atin. Matagal na siyang kumakausap sa atin, nagko-consent siya sa mga puso natin, kaya lang baka ayaw natin mag-respond dun sa tawag niya sa atin. Pero yung Juda, sila yung nagre-respond sa tawag ni Lord. Kaya actually, ang nangyari, pagtapos po nito is, nasakop po ng Assyrian Empire yung Northern Israel. Pero 108 years pa, o 130 years pa, after ng masakop naman ng Babylonian Empire ang Judah. Ito ay dahil sa hindi nila pagsunod kay Yahweh. Kaya po, ang kasalanan, merong kapalit. Merong kabayaran. Hindi naman pinapagbawal ang isang bagay dahil ayaw ipa-enjoy sa'yo yun.
Kaya pinapagbawal dahil gusto ka protektahan. Dahil mahal ka. Kaya ang Diyos, mahal po ang bawat isa sa atin. Hindi siya nagbigay ng utos para sakalin ang bawat isa sa atin, kundi para protektahan tayo. Amen? Sabi sa verse 8, nung tumigil na ang pagpapasuso kay Lo-ruhama, nagbuntis ulit si Gomer at nanganak na naman ng isang lalaki. Pwede niyo po ba akong sabayan sa pagbasa, verse 9? 1, 2, 3, go. Tapos sinabi ni Lord kay Hosea, pangalanan mo siyang Lo-ami, kasi hindi na kayo ang bayan ko at hindi na ako ang Diyos niyo. Alam niyo po, kaya Lo-ami, kasi yung pangatlong anak na yon ni Hosea, di niya naman talaga anak yun. Anak po yun ng iba. So just imagine, kung meron kang asawa, tas yung anak na yun, akala mo, anak pala ng iba. Tatanggapin mo pa rin? Pwedeng mahirap. Kaya tignan nyo, kaya Lo-ami po yung binanggit o tinawag na pangalan kasi tinatakwil na sila ni God. Para yung Shopee eh. Alam niyo sa Shopee, sino nag-Shopee dito? Di ba? Magkakatok. Shopee delivery po. 100 ganyan pesos. Eh walang tao. Sa tingin nyo, hanggang hating gabi nandoon pa rin yung Shopee nyo? Wala, di ba? Tatawag pa yan. Tapos sabihin, Ma'am, sir, ang tagal nyo naman kasi. Wala kayong Di ba? Hindi yan habang buhay kumakatok. Actually, ganun din si God. Hindi siya habang buhay maghihintay at kakatok. Darating yung time, tapos na yung pagbibigay niya ng oras sa atin, pagbibigay niya ng biyaya, kailangan humarap na tayo sa Kanya. Ngayon, verse 10, ang sabi ngayon, pero magiging kasing dami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang sukatin o bilangin ang bayan ng Israel. Ang tawag sa inyo ngayon ng Diyos ay hindi kayo ang bayan ko. Pero darating ang panahon na tatawagin kayong mga anak ng Diyos na buhay. So, merong judgment sa kanila, merong kabayaran yung kasalanan. Pero kahit ganon, na sumuway sila ng ilang beses, ang bansang Israel, tignan nyo sabi, darating ang panahon, tatawagin kayong mga anak ng Diyos na buhay. Meron pa ring biyaya si Lord sa huli. Kaya wag natin isipin yung judgment ni Lord parang gusto lang mag-judge. Fully walang biyaya. Sa huli, meron pa ring biyaya ang Diyos. Kasi darating daw yung panahon na ang bayan niya ay babalik sa Kanya. Kaya, verse 11, tignan niyo ang sabi, magiging isa ang bayan ng Juda at ang bayan ng Israel. Magkakaroon sila ng iisang leader. Babawiin nila ang lupain at magiging sobrang saya sa Jezreel sa araw na yun. Tignan niyo po babalik daw yung Judah at saka yung northern part ng Israel. Alam niyo po ba yun nangyari noong 1948? Familiar? Familiar kayo? Ang bansang Israel po ay na-create noong 1948. Thousands of years na po nakakalipas, wala naman talagang bansang Israel. Na-wipe out talaga sila. Pero 1948, doon, muling nagkaroon ng pagsasama-sama lahat at natatag ang bansang Israel. Kaya, tignan nyo, di ba? Ang liit-liit ng bansang Israel kahit hanggang ngayon, ginigera sila ng Iran,
Hamas, ng ilang pa mga bansa sa paligid. Ano nangyari? Nandoon pa rin. Because God is faithful. Si God, tapat sa mga pangako niya. Kaya Romans chapter 5 verse 8, pinapaalala sa atin ni Lord, na pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ano daw? Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Yung pagkamatay po ni Jesus sa cross, hindi yun trip-trip niya lang. Ang pagkamatay ni Jesus sa cross, yun yung pagpapakita ng pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Bakit? Kasi dapat tayo po yung mapapako sa cross talaga. Dahil makasalanan tayo. Lahat, ang bawat isa sa atin dito makasalanan. Amen. Totoo yun. Walang ni isa man sa atin na magsasabing wala siyang nagagawang kasalanan. Alam natin yun, deep inside our hearts. Pero, yung pag-ibig ng Diyos, sagana sa bawat isa sa atin. Kaya si Jesus Christ namatay, hindi dahil sa ikaw, wala ka nagagawang kasalanan, ang present ka lagi sa Sunday service, ang dami mong na-memorize ng Bible verses, matagal ka na sa church, matagal ka ng Kristiyano, hindi dahil doon, kaya namatay si Jesus. Kundi dahil ano daw, makasalanan ka. Ganon din siya. Pinakita niya kay Hosea yun. Si Gomer, alam na ang daming beses, lalayo, pupunta sa iba, may ibang magiging kalaguyo, yung anak nun, hindi mo anak, pero tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Kaya kung tayo yon, nasa lugar tayo ni Hosea, baka po ayaw natin eh. Tama ba? Ayaw natin. Of course. Sino bang may gusto ng ganong magulo ang buhay? At laging hinahayaan mo lang sarili mong masaktan. Kaya hindi nga tayo yung napako sa krus eh. Kasi kung tayo napako sa cross, magde-demand tayo lagi. Kailangan, balik mo sa akin ha, kailangan ganito ha. Si Jesus, wala eh. Kaya sana makita natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Grabe, di masukat ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabi mo sa katabi mo, grabe ang pag-ibig ni Lord sa iyo. Letter P. Letter P na tayo. Ano yung letter U? Undeserving. Letter P, persevering. Ano yung persevering? Ano ibig sabihin nito? Patuloy na nagtsatsaga hanggang wakas at hindi sumusuko. In short, ang kulit. No? Ang kulit. Kung magmahal. Ganito daw ang klase ng pag-ibig na meron ang Diyos. Ngayon, pagdating po ng Hosea chapter 2, kinausap ni Hosea yung anak niya. Sabi ni Hosea, pakiusapan mo ang nanay mo. Makiusap ka dahil hindi ko na siya asawa at kami ay hiwalay na. Pakiusapan mong itigil na ang pagiging prostitute niya at ang pagtataksil niya. No? So tignan nyo, no? Hindi po sila yung naghiwalay dahil hiniwalay ni Hosea. Actually, ang umalis, hindi si Hosea. Sino? Si Gomer, yung asawa niya na yon. At si Gomer, dati medyo palihim-lihim pa yung ginagawa niya. Ngayon, hayagan na. Alam na kahit ng mga anak niya. Tignan niyo, sabi, pakiusapan mong itigil na ang pagiging prostitute niya at ang pagtataksil niya. Kaya, tignan niyo, sabi sa verse 5, next slide, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Walang hiyang prostitute ang nanay nila. Ang nagbuntis sa kanila ay kahiya-hiya. Sabi niya, hahabulin ko yung mga kalaguyo ko. Pinapakain nila ko at pinapainom. Binibihisa ng wool at linen.
binibigyan ng mga olive oil at wine na maiinom. So, makita natin si Gomer ngayon, lumabas na talaga kung sino talaga siya. Alam niyo yun, mayroong mga married women tsaka married men na nagsasabi minsan sa atin, ay, sa mga first months ng marriage, first years ng marriage, wala pa, hindi nyo pa makikita kung sino talaga yung partner nyo. Pag nagtagal na kayo, dun lalabas lahat. So ito, matagal-tagal na sila ni Hosea, lumabas na lahat ng ugali ni Gomer. Ang sabi daw ni Gomer, hahabulin ko. Sino daw? Mga kalaguyo niya. Yung mga dati niyang naging partner. Yung mga dati na naging customer niya sa pagiging prostitute. Yung mga nagbibigay sa kanya ng material na mga bagay. Yung mga nagbibigay sa kanya nagpapa-experience sa kanya ng material things in life. Kaya tignan nyo, katulad ni Gomer, perhaps ang bawat isa sa atin may nahabol din sa buhay. Ang tanong ko po sa bawat isa sa inyo, ano ang inahabol mo sa iyong buhay? Pwede ba tanungin mo yung katabi mo, anong inahabol mo sa buhay mo? Ano pong hinahabol yun? Ako po yung hinahabol, pastor. Ako yung habulin. Pwedeng ganun, ano? Teka. Iba yun. Okay? Ito yun. Next slide. Pakita natin. Ano ang priority o inuuna mo sa iyong buhay? Okay? Para mas malinaw. Okay? Ano ang priority o inuuna mo sa iyong buhay? Ano yung bagay na yon? Huwag mo na sabihin sa katabi mo kung ano yon. Pero ano yung bagay na yon na dapat dati si God yung pinapriority mo, tapos ngayon hindi na? Tingnan nyo, sa mga nag-office work, di ba? Busy, tapos meron tayong mga atinan na Radiant Group, meron tayong aatenda na services sa church. Bakit kaya kapag sobrang busy natin, madalas ang una nating tatanggalin sa schedule, ito, yung life group ko, yung Radiant Group ko, cross out ko muna yan, di muna ako a-attend. Bakit ganon? Ay, masyado akong busy. Meron kaming service pag Tuesday, di muna ako a-attend. Cross out mo muna. Tignan nyo, bakit kaya ganon? Bakit kaya lagi kapag nagkakaroon tayo ng kinabibisihan sa buhay, ang una nating aalisin sa schedule natin, yung things about God. Bakit kaya ganun? Iba kaya yung hinahabol natin sa buhay? Si God pa rin kaya yung hinahabol natin o baka may iba na? Ano na yung priority natin sa buhay natin? Mga kapatid, next slide, look at your schedule. Bakit si Lord ang unang tinatanggal? Di ba pag sobra kang in love, kahit sobrang busy ka, gagawin mo lahat. Noon kahit ayaw mo pumasok sa school, ayaw ko pumasok, tinatamad ako eh. Pero alam mong nandoon si crush, nandoon yung girlfriend mo or boyfriend mo, sige, papasok ako. Aagahan mo pa. Bakit? Kasi in love ka eh. Kahit minsan pagod ka, maghahatid sundo ka sa trabaho. Bakit? Kasi in love ka eh. Lahat gagawin mo, di ba? Gagawa mo ng paraan para makasama mo yung mga taong mahal mo. Bakit? Bakit? Tinatanong ko po kayo kahit nasa taas kayo. Bakit? Kasi in love eh. Ngayon check natin mga sarili natin. Okay? Makinig. Check natin mga sarili natin. In love ba tayo kay God ngayon? Tanong mo nga katabi mo, in love ka ba kay God ngayon? Ano ba yung security natin sa ating buhay? Ano yung nakaka-feel tayo ng comfort lagi? Kasi kanina, sa nabasa natin, si Gomer, ang hinahabol niya sa buhay niya,
yung mga naging kalaguyo niya noon. Dahil bakit? Binibigyan siya ng material things, anything na na-enjoy niya sa kanyang buhay. Yun yung naiisip ni Gomer na security niya, na dito ako nakakaranas ng mga gusto ko sa buhay. Pero hindi natin nare-realize na hindi rin natin talaga security si God sa buhay natin. Sometimes, next slide, hindi natin nare-recognize yung nabibigay ni God sa buhay natin. Akala natin, parang tayo lang yun. Ay, nakatap ako sa klase ko, ako lang yun. Galing ko eh. Nakagraduate ako, isa lang katleya ko. Ako lang yun. Yun yung iniisip natin. Stock knowledge lang ako eh. Di nga ako nag-review, perfect ako. Akala natin, tayo lang yun. Pero di natin nare-realize, yun talagang need natin, yung talagang security natin, hindi nasa sarili, hindi nasa ibang bagay o nasa ibang tao, pero na kay Lord. Kaya tignan nyo sabi, verse 7, sabay-sabay nating basahin, hahabulin niya ang mga kalaguyo niya, pero hindi sila maaabutan. Hahanapin sila, pero hindi niya matatagpuan. Sa kanya marirealize, ano daw? Babalik na ako sa tunay kong asawa, kasi mas maayos ang lagay ko noon kesa ngayon. Parang nangyari, tinry niya muna lahat, na found out niya, hindi pala yun yung makakapag-satisfy sa akin. Ito pala. Nandito lang pala. Yun talagang makakapagpuno ng puso ko. Yung matagal na nilalayas-layasan ko, matagal na tinatanggihan ko, yun pala yung makakapagpuno ng buhay ko. Kaya tignan nyo, sabi niya, babalik na ako sa tunay kong asawa. Verse 8, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi kasi niya, 1, 2, 3, go. Di kasi niya nire-recognize na ako ang nagbibigay ng oil, wine at tinapay at nagre-regalo sa kanya ng maraming gold at silver na kay Baal niya ino-offer. So, ang nasabi ni Lord kay Hosea na ang bansang Israel, ganyan. Hindi nila nare-recognize na yung mga bagay na meron sila, kahit gold, silver, oil, wine at tinapay, galing sa akin yun. Akala nila mga gawa-gawa lang nila. Hindi nila nare-realize, sa akin galing yun. Na kahit hindi nila nafe-feel, ako yung tumutulong sa kanila. Tapos anong gagawin? Sa iba pala, ibibigay. Alam niyo yun? Yung taong mahal mo, binigyan mo ng regalo. Ang mahal-mahal, 10,000 pesos. Tapos yung 10,000 pesos na yun, regalo lang pala sa iba. Alam niyo yun? Yun yung sinasabi ko. Ganon mismo yung ginawa ng Israel. Bakit? Kasi hindi talaga nila mahal ang Diyos. Hindi nila na-recognize yung simple things na ginagawa ni God sa buhay nila. When you wake up in the morning, na-recognize mo ba na ang daming mga natulog ngayon at nagising? Kasama ka doon, pero meron ding ibang natulog, hindi na nagising. Aren't you thankful to God for that? Pagtingin mo sa salamin, thankful ka ba kay God? Kahit gulo-gulo yung buhok mo, ganyan yung mukha mo, hindi ka katulad ng iba, wala nang ulo sa Middle East. Honestly. Kaya titingnan natin, ano yung small things that we are thankful to God for? Alam niyo yung mga maliliit nating ginagawa, akala kasi natin walang impact yun eh. Kahit yung mga pag good morning lang natin, pagbati natin sa kapwa natin, akala kasi natin parang walang sense yun, walang silbi. Pero alam niyo ba, may isang story, next slide, isang good morning, good evening saves a woman from death in a freezer. Nung December 2017 pa to.
So isa pong babae na kung saan nagtatrabaho po siya sa factory ng pagkain. Tapos, every time na papasok siya, nag-good morning siya sa security guard. Tapos sabi, good morning sir, ganyan. Tapos pag uwi rin, good morning ulit. Ang daming panahon, hindi siya nakakalipas. Pero yung mga ibang kasama niya, nakalakpas lang, hindi na good morning, hindi bumate. Tapos one time, itong babae na ito, napalabati talaga siya dun sa guard. Ang ginawa niya, gaayos-ayos siya ng mga kailangan niyang ayusin sa factory, na-assign siya dun sa freezer. Tapos, medyo napatagal yung gawa niya. Umalis na yung mga kasama niya, hindi niya na-realize na lock na siya sa freezer. 7 o'clock na ng gabi. Ngayon, hindi niya alam, teka, nasaan yung mga kasama ko? Ano na pala? Na-focus na ako masyado sa ginagawa ko. Pag tingin niya dun sa pintuan, ginaano niya, hindi siya makaalis. Katok siya ng katok, walang mga tao. Yung security guard, pauwi na. Kaya lang alam nyo, na-realize ng security guard, ay, si ma'am yung laging bumabati sa akin, hindi niya ako binati ngayon pauwi. Ano nangyari dun? Baka nandun pa. Chinek nga nung security guard. Nakita na doon, binuksan yung freezer, hindi namatay yung babae sa freezer. Naligtas siya. Alam mo sabi ng security guard, ma'am kasi, lagi niyo akong binabati eh. Kaya mga di palabati dito, baka ma-freezer kayo. Ha? Wag naman sana. Batiin mo na yung katabi mo ngayon. Tignan nyo okay, makinig. Little things that we do, minsan di natin na-appreciate. Pero yun pala yung nakakatulong sa buhay natin. Little things na meron tayo. Dahil siguro normal na normal sa atin, parang akala natin walang effect. Pero meron pala. Ngayon tignan nyo, paano ba magmahal si Lord? Iniwan na siya nung asawa niya, si Hosea, iniwan na siya nung asawa niya, sabi niya, babalik ako sa mga kalaguyo ko, sabi nung asawa ni Hosea. Iniwan na siya, pero anong tingin yung gagawin ni Hosea? Hahabulin niya ba? Anong gagawin niya? Verse 14, mali po yan nasa baba, no? Hindi yan 7 to 8. Verse 14 na tayo. Ang sabi po, kaya ngayon, siya ay liligawan ko. At sa desert, siya ay dadalin ko. At doon, siya ay susuyuin ko. Doon ibabalik ko ang mga ubasan niya. At ang mga valley ng Akor ay gagawin kong pintuan ng pag-asa. Doon siya sasagot gaya ng mga araw ng kabataan niya. Nung time na umalis siya mula sa Egypt. Kaya minsan po, next slide please. Minsan ibabalik ka ni Lord sa times na dry. Alam mo yung times na dry? Yung parang wala kahit anong gawin mong, praise God, I thank God. Ikaw, I thank God. Minsan parang hindi ka maka-worship talaga dahil sa dami ng problema ngayon sa buhay mo, dami mong isipin. Dati, pag nagpuri ka kay Lord, talagang taas kamay. Pag nag-pray ka, iyak-iyak ka pa katulad ni Rodimar nung Tuesday. Grabe talaga. Lord! Pero dati, hindi ka ganun sa'yo. Lord, patnubayan mo po kami. Salamat po. Amen. Parang walang ka-energy. Sometimes, actually, niisip natin, ba't nga pala tayo dumadaan sa mga ganong pagkakataon ng buhay natin? Kaya tayo pinapadaan sa ganon para manumbalik yung dati nating pag-ibig sa Diyos. Kailangan may makakuha ng attention mo. Pag dumadaan ka doon, baka kailangan maisip mo na talaga na, teka, kinukuha ba ni Lord yung attention ko?
Meron bang something sa buhay ko na parang hindi na tulad ng dati yung pag-ibig ko, yung paraan ng pagsiserve ko sa Kanya? Kaya to nangyayari sa buhay ko. Kaya when we go through certain circumstances sa buhay natin, tandaan po natin mga kapatid, next slide, hindi lahat ng problema pahirap sa'yo. Okay, sabi mo sa katabi mo, hindi lahat ng problema pahirap sa'yo. Minsan, nalalayo ka na kay Lord. Kaya ginagawan niya ng paraan yan. Para mahalin mo siya lalo sa buhay mo. Imagine niyo, kung wala tayong problema lahat ng pagkain natin, clothes, relationship, family, trabaho, pag-i-school, lahat walang problema kahit isa. Anong tingin nyo? Will you turn yourself to God? I don't think so. Baka pagdating kay Lord, ayaw natin. Anong God? Meron na ako lahat ng gusto ko sa buhay ko. Pero in times of need, tandaan ho natin na si God talaga ang kailangan natin sa ating buhay. Amen? Kaya sa totoo lang, mapalad ka kung naghihirap ka. Honestly, mapalad ka kung naghihirap ka. Dahil bakit? Kinukuha ni Lord yung attention mo. Amen? Kaya ngayon, sa darating na mga susunod na panahon, sa finances mo, paano mo gagamitin? Buhay mo, paano mo papagamit kay Lord? 2025 na, ganun ka pa rin ba? Wala bang magiging pagbabago sa buhay mo? O alam ko, minsan meron kang mga New Year's resolution dyan, pero hindi naman natutupad. Pero it's time magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Hindi yun mangyayari bukas o mamaya. Kailangan mag-decide ka talagang ngayon. Ngayon sa buhay mo. Paano mo i-handle yung mga pinagkatiwala sa iyo ni Lord? O pag finances. Alam ko marami kayong 13th month ngayon, baka may 14th month pa, baka may 5K kayo sa atin nyo. O kaya meron kayong mga napamaskuhan. Okay, tandaan sa finances ha. Next slide, ayan. Una, tandaan niyo sa finances, before adding to cart, check your heart. Okay? Sabi mo sa katabi mo, before adding to cart, check your heart. Kailangan ko ba talaga to? Ito bang bagay talaga na to makakapagpalapit sa akin sa relationship ko kay God? Okay? Pangalawa, before paying the bill, ask for His will. Okay? Para maging maayos yung buhay natin. Hindi yung, ay, magpo-post ka sa Facebook, ay parang dumaan lang yung aginaldo. Ay parang ano lang yung, parang wala lang yung 13th month. Okay? At sa lahat ng areas ng buhay natin, kahit sa relationships natin, o iba pang mga bagay. Next slide please. Ito except sa marriage. Okay, next slide. Better to be alone than to bring the devil along. Okay? Mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat. Pangatlo po, ano yung letter yung nga ulit? Undeserved. Letter P? Letter R? Redemptive. Tinubos po tayo, binayaran tayo ng buo, walang labis, walang kulang. Now, alam niyo po, ang nangyayari po kasi noon, kapag merong mga runaway na mga babae or mga nagiging prostitute, tsaka wala na silang matuluyan, wala na po silang source of income, actually nagiging slave na po sila. Ngayon, sabi po ni Lord kay Hosea, Hosea chapter 3. Ito na tayo, no? Hosea chapter 3 na.
Sabi ni Lord kay Hosea, umalis ka at magmahal ka ng isang babae na may kalaguyo. Yung babaeng hindi faithful sa asawa niya. Ganito ang pagmamahal ni Lord sa bayan ng Israel. Tandaan niyo po, ang dinedepict dito, hindi pagmamahal ng tao. Pagmamahal ng Diyos. Kahit ilang beses ka pan lumayo, hahabulin ka ng Diyos. Kaya tignan nyo, sabi, kahit pa nagwo-worship sila sa ibang Diyos at mahilig mag-offer ng tinapay na may pasas, mahal pa rin sila ng Diyos. Kaya nangyari po, may time na ngayon na yung asawa niya na si Gomer, iniwan siya, nalustay lahat ng pera, hanggang sa dumating sa point na binibenta na si Gomer sa slave trade. May nagsasabi ng, ito, 3 silver, 4 silver, binibid na. Anong ginawa ni Hosea, mga kapatid? Verse 2, kaya nagbayad ako ng 15 pieces ng silver at halos 150 kilos ng barley para bilhin siya. Tandaan niyo po, yung 150 kilos ng barley, katumbas niya rin po 15 silver. Familiar kayo sa 30 silver na amount? Familiar? Hindi? Hindi kayo familiar? Okay, next slide. Kilala niyo si Judas Iscariot? Kilala niyo? Pinagkalulo niya po si Jesus sa halagang 30 shekels or 30 silver. And actually, yung 30 silvers po, ito yung halaga ng isang alipin or slave. Hindi na pwedeng lumakpas, yan talaga. Paid in full. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung pagbabayad po ni Hosea para kay Gomer, dinedepict yung pagbabayad ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na tayo binayaran ng Diyos in full. Kaya tignan nyo, sabi verse 3, tapos sabi ko sa kanya, huwag kang magmahal ng iba o makipag-sex sa ibang lalaki. Sa akin ka lang forever at ganun din ako sa iyo. Nire-remind po tayo ng Romans chapter 5 verse 8 muli. Next slide. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ano daw? Mga makasalanan pa tayo. Noong namatay si Christ para sa atin. Alam niyo po, ito yung nangyari. Buhay ng Diyos ang kapalit para sa buhay mo at buhay nating lahat. Again, turo mo katabi mo, buhay ng Diyos ang kapalit para sa buhay mo. At turo mo rin sarili mo, para sa buhay ko rin. Tingnan nyo, no? Hindi natin deserve yan. Pero minahal tayo ng buong buo. Kaya ask yourself, anong gagawin kong ngayon alam ko na ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Anong gagawin ko po dito, Pastor? Hosea chapter 4 verse 1. Ang sabi, o bayang Israel, makinig kayo sa message ni Lord. Kasi may accusation si Lord laban sa inyong nakatira sa lupain. Ang bayang ito'y walang faithfulness at loyalty. Walang pagkakilala sa akin bilang Diyos nyo. Familiar kayo? Hindi ba parang tayo rin yan, bansa natin? We know God, kilala natin si God, pero namumuhay ba tayo na kinikilala talaga natin siya, hindi basta kilala lang, kundi meron tayong relationship sa Kanya? Bakit ganun? Bakit ang daming corruption sa bansa natin? Ang daming pandaraya sa bansa natin? Ang daming kasinungalingan sa bansa natin? Ba't ang daming manluloko sa bansa natin? Ba't ang daming scam sa bansa natin? Bakit nga kaya?
Dahil katulad din ng Israel, mga kapatid, pwedeng hindi talaga natin kilala ang Diyos. Hindi tayo faithful sa Kanya. Kaya ngayon, ano na yung hierarchy ni Lord sa buhay mo? Saan siya nakalagay? Nasa priority mo ba siya? O hindi? O minsan, halimbawa, natitempt ka pagdating sa trabaho, kailangan merong laging under the table, kailangan lagi merong padulas. Pwedeng parte na yun ng organization na yun. Kailangan lagi nagsisinungaling ka. Pwede mong sabihin sa akin, Pastor, practical lang. Kaya ako ginagawa yun, practical lang talaga ako. Alam nyo kaya, reason kaya hindi natin nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi gusto natin practical sa lahat ng bagay. Kahit di ba pagbibigay ng tithes and offerings, practical lang po, Pastor, kaya hindi ko nabibigay ng buo eh. Practical lang ako. Pastor, kaya po hindi ako lagi present kasi kailangan may time ako sa ganito, sa ganyan. Practical lang ako, Pastor. Kamusta buhay mo? Nararanasan mo ba talaga yung pagkilos ng Diyos? O hindi? Kung hindi, tignan mo ngayon. Why not, imbis na maging practical ka, try mo maging spiritual. Amen? Ang challenge natin, una sa lahat, hindi tayo malayo para lumapit sa Diyos. Bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Bakit hindi ngayon, ibigay mo ang buong buhay mo sa paglilingkod mo kay Lord? Ang book po ng Hosea, pinapakita yung unreasonable love ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos, kapatid. Why not? Bigay mo naman yung buong buhay mo kay Lord. Grabe nga siya kung magmahal sa iyo. Why not unahin mo naman siya sa buhay mo? So po, manalangin tayo ngayong hapon na ito. Maaari mong pikit yung mata mo. Huwag mo pansinin yung nasa kaliwat, nasa kanan mo. It's between you and God. Sa mga oras na ito, isang panalangin lang yung hiling ko sa iyo, kapatid. Panalangin na bumalik ka kay Lord at mag-commit ng buhay mo sa Kanya. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon. Di pa huli ang lahat para lumapit ka. Handang magpatawad si Lord. Handang bukas ang kamay niya sa bawat isa sa atin. Kung nakita mo yung sarili mong naging malayo ka kay Lord, ikaw lang yun, pero siya hindi lumalayo sa'yo. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. Kung alam mo yung kanta, pwede kang sumabay. Tayo lahat ay tumayo There's no ngayong hapon na ito. greater love than yours. Nothing else could ever compare. Pwede natin i-flash yung lyrics. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. Kung alam mo yung lyrics, come on. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if
it's time na hindi mo i-focus yung isipan mo dun sa mga negative na bagay na nagagawa mo sa Diyos. Why not today, i-focus mo yung isipan mo at puso mo sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi tayo talaga, we are bound to fail. Hindi natin kayang pantayan yung pag-ibig na meron si God. Pero ang magagawa lang natin, tanggapin yung pag-ibig niya sa ating buhay. Para sa ganun, mabago talaga tayo from the inside out. Can you just lift up your hands kay Lord ngayong hapon na ito? If you want your life to experience God's love, nakikita ni Lord yung mga kamay na nakataas sa hapon na ito.